everyone, welcome to another adventure. My name is Marge, a millennial working in a corporate life and starting to balance life and responsibilities. Last time we visited the region of southern Vietnam, wherein we explored Ho Chi Minh City and spent a day at Mekong Delta. We had a glimpse of their culture and it was amazing. Pero ngayon, we will be traveling to another region in this beautiful country of Vietnam, which is the Central Region. We will be exploring Da Nang and Hoi An. 5 days itong solo adventure ko, and will be divided into 3 parts. But for this video, we'll be focusing on the majestic Bana Hills. Let's go! Ang sarap talaga ng feeling na nasa airport ka. I just know this trip is going to be filled with unforgettable memories. My departure from Manila was around 8 p.m. and I arrived in Da Nang at around 10 p.m. Vietnam time. Main seatbelts fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your shoe and ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Be cautious when opening the upper bins, as heavy items may have moved during the flight. Mangyari mo lamang na manatili nakaupo at hintay matagal ilaw sa fasten seatbelt sign bago tumayo para kunin ang inyong mga gamit. Nais rin namin paalam sa inyo. Na-surprise ako sa airport nila. Hindi siya gaano kalaki pero mas modern at mas maganda siya kaysa sa Ho Chi Minh City. Paglabas mo, madali mo makikita ang mga ATM machine at SIM card booths. Pero dahil may eSIM na ako, mas convenient yun. For the cash conversion, I used my GCash and went to an ATM. Surprising, mas maganda ang conversion compare sa ATM machine I used in Ho Chi Minh City. I went to the hotel through GrabCar. It was so convenient since madaming available car even late at night. My room is 705. Okay. Wow. Wow. Oh, nice. Grabe. Sobrang ganda. Nice, nice. Wow. Ang ganda ng hotel natin at located siya sa heart of the city ng Da Nang. I booked it through Agoda. Sayang lang talaga dahil isang gabi lang ako mag-i-stay dito. Since bukas, diretso na tayo ng Hoi An pagkatapos ng Bana Hills adventure natin. Parang gusto ko na lang mag-stay dito dahil sa sobrang comfy ng place. Good morning! Rise and shine! Welcome to Da Nang!
May breakfast buffet din ng hotel at sobrang the best ng mga food. For my itinerary for today, believe me guys, I just booked through Klook this morning. That is why hindi na ako naka-avail ng tour with transpo included. Lesson learned, book in advance talaga. That is why I had no choice but to book a Grab bike. Mas mahal kasi pag Grab car, siguro around 800 to 1,000 pesos siya. FYI, Vietnam is very famous sa motorcycle at isa sa major transpo nila ay motorcycle taxi. At halos ito ang madalas kong gamitin dito sa Vietnam. The travel time from Da Nang City proper to Sunward Bana Hills is around 45 minutes to 1 hour, depending on the traffic. Grabe ang haba ng biyahe pero the excitement is there. So we're here in Bana Hills. Ang Bana Hills ay isang incredible mountain resort complex na itinayo ng Sunward Group. Sikat ito dahil sa kakaibang timpla ng theme park trails at nakakamanghang architecture, lalo na ang French Village at ang sikat na Golden Bridge. It was originally founded by the French colonies in 1919 as a leisure resort, and you can definitely see that historical influence everywhere. My travel period is from June 3 to 8, 2025 at hindi ko alam kung ano ang meron sa mga araw na ito pero grabe ang daming turista at sobrang overwhelming. The only way up is through cable car system which holds several Guinness World Records for being the longest non-stop single-track cable car. The travel to the top of Bana Hills is about 15 to 20 minutes. Literal na nasa tuktok ka ng bundok. Don't forget to bring and get a mop since seriously, sobrang laki ng park. Bana Hills is divided into several sections including the Golden Bridge area, the French Village, and the Fantasy Park for indoor games. Para makapunta ka sa different location like from Golden Bridge to French Village, I needed to ride another cable car or two. My first 2 hours were spent going to different places in the park, which is the main area na tinatawag na French Village. Ang lugar na ito ay parang isang medieval European town tulad ng katedral at malalaking squares. I need to remind myself that I am in Vietnam since the place is very French vibe. Parang nag-teleport ako sa Europe.
Then I went to the famous Golden Bridge or Koh Vang through cable car. Lên này nó xây dựng nó làm thì trời luật lái chậm nha đắp thức thôi. Pagbaba ko pa lang ng lugar, ang una ko lang napansin ay yung crowd. Sobrang daming tao. The bridge is famous because of its unique architecture. Famous for its two giant, stone-like hands supporting the walkway. It's located about 1,400 meters above sea level and provides stunning panoramic views of the mountain. Sobrang masterpiece talaga ang landscape design. Ang dami lang talagang tao. Đây, cho 4 triệu. Có chúc không? Xin chào cái nó rồi. Ao đấy anh! Buti na lang nakakita tayo ng spot na nasa gilid malapit sa Sunflower Garden. Perfect spot to para sa mga solo selfie. Pag-isa lang ako sa cable car. Oh my God. Oh my God. Ganda. So, dumating ako dito ng mga around 10:30 na. And then yan. So, nag-ibot-ibot muna ako sa French Village. Tapos, mga castle. Ito, katulad yan. Yung castle na yan, napuntahan ko yan. Medyo nakakaligaw yung place. Kasi walang masyadong mga attendant na nakabantay. Tapos, wala din mga signages. So, in-expect ko naman na yung banda
Hills ay yun nga, medyo hindi siya Vietnamese style kasi ano talaga siya, parang French talaga yung parang inspired nila. And then, oh my god, yung place maganda, napakalaki niya. Para siyang ano talaga, para siyang biglang tinayo na lang na amusement park sa gitna ng bundok. Yung mga facility niya, syempre, siguro dahil sa maraming turista at matagal na rin yung place, hindi na siya ganun kabago. Makikita mo talaga so para talagang alam mo yung mga panahon ng mga parang yung mga nababasa natin sa mga Greekologies. Mga ganun, marami silang mga ganun ditong style. Maganda naman yung place, kaso yun, I think, ang mga amusement park talaga, ang mga theme park is hindi talaga for solo traveler. Hindi naman, pwede ka naman mapunta dito kasi syempre, yun yung somehow may lungkot na nararamdaman kasi syempre for family. Oh my God. Then I went back to the main area, the French Village. And yung ticket ko pala included na yung lunch buffet. Maybe this is around 2 p.m. na nung kumain ako. Seriously, hindi mo mararamdaman ng oras since you have a lot of things to do in the park. The buffet is a good one, with a wide variety of both local and international food. For me, isa to sa pinakamagandang experience na pwede mong makuha sa lugar na to. Sobrang sulit talaga ng binayad mo. First bag. Teka lang. Pamili na rin ako ng Coke. Mas masarap. Pagkatapos nito, nag-quick stroll lang ako at pumunta sa Fantasy Park kung saan nandun ang mga indoor games. May last spot is the Beer Plaza kung saan may 2 voucher para sa libreng beer. Pero isa lang ang kinuha ko dahil hindi talaga ako mahilig uminom ng beer. Pero sayang ang freebie. Ang plaza na ito ay disenyo para maging isang lively social hub dito sa loob ng Bana Hills. Makikita rin dito ang rebulto ni King Cambrinus, ang legendary European culture hero na icon sa beer at brewing. Sumakay na ako ulit ng cable car papunta ng city. Mas na-appreciate ko ang view at scenery pagbaba ng bundok.
Then around 4:30 p.m., I went back to Da Nang and again, I booked a Grab motor taxi since it is more cheaper. Pero medyo mahaba ulit ang biyahe at hindi masyadong convenient dahil may mga sirang kalsada at maalikabok talaga. These are the things I can say about my adventure for today. First, book in advance and get a tour package to avoid any inconvenience in transpo. Seriously, huwag niyo akong tularan. Second, I love being in solo, but amusement park is not really for a solo traveler, since it is more fun to share with others, or maybe it was just me. Third, Bana Hills is not a place where you can find a Vietnamese vibe. It will remind you of a French colonized place. If you're looking for a local adventure, then skip going to Bana Hills. And lastly, please prepare for the crowd. Sobrang daming tao. I arrived at Danang at around 6 p.m. Kinuha ko lang ang luggage ko at the hotel, then book a grab car and went straight to Hoi An. The fare from Danang to Hoi An is roughly around 600 pesos using grab car. Just a sneak peek, ito ang hotel ko sa Hoi An. Ito na talaga ang ideal place ko actually. Pero pag-usapan natin yan sa next video ko. And that's it. That's the end of my video. Please subscribe and let's get bigger. Thank you!